Hindi ka tamad, hindi ka ligaw, pagod ka lang kakaisip pero pakiramdam mo, stuck ka pa rin. Mas pinipilit mong intindihin ang lahat, lalo lang bumibigat. Gigising ka tuwing umaga, dala-dala pa rin ang parehong pakiramdam, gulo, inis, at walang totoong direksyon. Meron kang willpower, pero ang kailangan mo talaga ay ang tamang paraan ng pag-iisip. Itong video na to, hindi para magbigay ng cliche o walang kwentang motivation. Nandito to para turuan kang mag-isip ng malakas at tama, base sa Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na tumulong sa mga ordinaryong tao na malampasan ang matinding hirap. Hindi nito pinapangakong magiging madali ang buhay, pero ibabalik nito ang kontrol sa iyo, simula sa tanging bagay na talaga namang sa iyo, ang sarili mo. Kung matagal mo nang hinahanap ang daan palabas, hindi sa labas, kundi dito sa loob, baka ito na yon, ang turning point mo, ang matututuhan mo ngayon. Hindi lang magbabago ng mindset mo. Pwede nitong baguhin ang buong buhay mo mula sa loob palabas. Number 1, matutong lumampas sa kasalukuyan, naligaw ka hindi dahil sa kaaway o kamalasan, kundi dahil sa mismong kultura sa paligid mo. Itinuro sa iyo, live for the moment, seize the day, gawin ang nagpapasaya sa iyo ngayon. Parang matalino, parang makata. Pero kapag sinunod mo, yan ang bulag, bitag yan, nagbubunga lang yan ng pagiging mainipin, panandali ang pag-iisip, at hindi mapakali ang puso. Hindi sinabi ng Stoics na balewalain ang kasalukuyan, pero hindi rin nila gustong maging alipin ka nito. Naniniwala sila na dapat mabuhay ka ng buo ngayon, pero para sa kapakanan ng hinaharap. Hindi aakyat ang puno sa langit kung hindi muna mag-uugat sa madilim at tahimik na lupa. Ang tanong, nagtatanim ka ba ng ugat o naghihintay ka lang ng bunga? Hindi namumunga ang tagumpay sa pagmamadali. Tingnan mo ang Netflix. Noong 1997, isa lang silang mumunting DVD rental service na padala sa Koreo, walang dating, walang ingay, palugi pa nga. Sinubukan pa nilang ibenta ang sarili nila sa blockbuster ng $50 milyong at na-basted. Karamihan susuko na noon, pero hindi nagpadala ang Netflix. Nag-pivot sila sa streaming kahit di pa handa ang mundo. Gumastos sila sa original content kahit parang talo sa simula. Hindi dahil pabaya sila, kundi dahil malayo ang tingin nila. Hindi sa mata, kundi sa mindset na pangmatagalan. Ganon din ang mga Stoics. Alam nila na ang instant gratification ang kalaban ng totoong progreso. Isinulat ni Marcus Aurelius, humukay ka sa loob, doon ang bukal ng kabutihan, palaging handang sumiklab kung maghuhukay ka lang. Pero ang paghuhukay, effort yan. Mabagal, paulit-ulit. Madalas di mo ramdam ang resulta agad. Kaya maraming tao settle na lang sa ibabaw. Gusto ang ani, iwas tanim. Ang pangmatagalang pag-iisip, hindi tungkol sa pangarap, kundi sa pagdidisenyo. Hindi lang ito, saan ko gustong mapunta sa loob ng 5 taon, kundi ano ang pwede kong gawin ngayon para kahit 1% mapalapit ako doon. Ang taong walang long-term thinking, parang bangka ng walang timon. Oo, lumulutang, pero di talagang makakarating. Kaya tanungin ang sarili, naglalayag ka ba o sumasabay lang sa agos? Isipin mo ang araw-araw mong buhay, mga librong binabasa mo, mga kasama mo, trabaho mo, mga nakasanayan mo. Lahat ba yan may tinutumbok o baka tinutulungan ka lang makalimot na di ka pa naroon sa gusto mong puntahan? Ito ang challenge, isulat mo ang 3 bagay na alam mong magpapabago ng buhay mo kung gagawin mo to palagi. Tapos tanungin sarili, bakit hindi mo ginagawa? Isa sa pinakasimpleng paraan para magbuo ng long-term mindset ay ang tinatawag kong reverse mapping. Simulan mo sa life mo na gusto mo sa 5 taon. Isulat sa detalyado. Tapos balikan. Anong kailangang mangyari sa taong 4? Taong 3? Ngayong taon? Ngayong buwan? Linggo? Ngayon araw? Kapag na-breakdown mo ang pangarap mo papunta sa daily actions, nagiging totoong landas siya. Hindi na pahirap makaiwas sa distraction dahil alam mo na kung ano ang mahalaga. Ang maganda rito, sa totoo lang wala namang nakaka-anxious sa long-term thinking. Nakakapalaya pa ito. Hindi ka na desperado magtagumpay agad.
Hindi ka nakabado sa timeline ng iba. Mapapako ka sa journey mo kasi alam mo na saan ang punta. Bawat maliit na hakbang, nagiging mahalaga. Bawat delay, natitiis. Bawat mali, aral hindi talo. Ito ang totoo, ang pagtitiis, patience, hindi katamaran, lakas yan. Ibig sabihin, buo ang tiwala mo na worth it ang direksyon mo kahit parang walang nangyayari. Dahil alam mo, ang tunay na paglago, tahimik. At kapag nagtanim ka na, trabaho mo hindi bunutin agad at tingnan kung may bunga na, kundi diligan, protektahan at ipagpatuloy. Pero walang kwenta lahat ng yan kung inuubos mo ang oras sa pagsisi. Maasim na katotohanan, hindi ka inuutangan ng buhay ng kahit ano. Ang reklamo, di nagtutulak ng kinabukasan. Kaya importante ang susunod, tumigil sa pagrereklamo, simulang mag-create ng value. Dahil kapag araw-araw kang nagba-value add, wala nang dahilan, hindi lang babagal, bibilis pa ang pag-abante mo. Number 2, mas mag-create, mas konti ang reklamo. Madalas akala ng tao, ang pagrereklamo nakakagaan. Sa totoo, parang anesthesia lang yan sa willpower mo. Kada reklamo mo, nauubos ang lakas na pwede mo sanang nagamit sa paggawa ng mas maganda. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga pangyayari sa labas. Pag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Kaya bakit mo ibinibigay ang kapangyarihang yon sa bagay na di mo kontrolado? Upa, boss na mahirap, ekonomiya na alog. Ang Stoic, di natataranta pag may problema. Hindi niya ginagamit na dahilan ang hirap para tumigil. Obserba, tanggap ang realidad, at hanapin paano mapapalitan ng value ang hassle. Tingnan mo si Drew Houston, founder ng Dropbox. Isang araw sa bus, nalimutan niya ang USB niya. Hindi niya ma-access ang trabaho niya. Karamihan, mareklamo dyan. Pero ang tanong ni Drew, paano kung hindi ko na kailanman kailangan dalhin ang USB? Doon nagsimula ang Dropbox. Naging top cloud storage ngayon. Ganon din ang Airbnb. 2007, si Brian Chesky at kaibigan niyang si Joe hirap magbayad ng renta sa San Francisco. Mahal ang hotel, lalo na kapag may conference. Sa halip na magreklamo, sira ang sistema, naisip nila. May extra space ang tao, may bisita na naghahanap ng bed, bakit hindi i-connect? Kaya binuo nila ang Airbed and Breakfast. Walang reklamo, kilos agad. Ngayon, bilyon-bilyong halaga at binago ang travel industry. Ang totoong tanong, gaano karami ang oras na ginugugol mo kakareklamo sa mga hindi mo nagagawa kesa sa ginagawa mo? Reklamo. Di nagtatayo ng kinabukasan. Aksyon ang kailangan. At umpisa ng aksyon pag tinigil mo na ang pagbibintang. Maraming nagtatanong bakit hindi sila umuusad, pero oras-oras din namang nililista ang kainisan nila sa kumpanya. Pero paano kung tanungin mo? Paano ba ako magiging valuable na hindi nila kayang i-ignore? Di mo kailangan maging tech founder para magamit tong mindset. Nagsisimula yan sa maliit. Stuck ka sa traffic, kesa magmura sa ibang sasakyan, tanungin, paano kaya magiging kapaki-pakinabang to? Mag-podcast, mag-aral, mag-grow. Pag sinasabi mo, wala akong oras mag-aral. Tingnan nga, gaano karaming oras ang nasasayang sa reklamo, sa palusot, sa ingay sa utak mo na wala namang napupuntahan. Minsan ang totoong humahad lang sa'yo, hindi na hindi ka magaling, kundi masyado ka nang sanay magreklamo. Reklamo, diskarte ng pagod, akala mo self-expression yan, pero di nito pinapagaan ang dala mo, pinahihina lang ang drive. Kada bintang mo sa sitwasyon, sinusuko mo ang susi ng future mo. Baliktad ng lakas gaya ng Stoic. Dapat 100% may-ari ka ng choices, isipan at kilos mo. Hindi ang mundo ang naghahanap ng pinakamareklamo, kundi ng tumititig sa problema at nagtatanong, anong kaya kong gawin dito? Sabi nga sa kawikaan, sa bawat paggawa may pakinabang, puro salita lang nagdadala sa kahirapan. Ang value isinisilang sa effort, hindi sa ingay. Kahit gaano pa kaganda magsalita, di ka aabante. At oo, pwede mo nang simulan ang shift na to ngayon. Sa susunod na magrereklamo ka na, huminto, huminga, tanungin, ano pwede kong gawin ngayon para ma-move ko to kahit 1%? Mag-call, mag-message, mag-brainstorm. Isang totoong aksyon, mas mahalaga kaysa 1,000 reklamo na pulido ang pagkakasabi. Tandaan mo to,
Hindi ang nagkaroon ng madali ang nagtatagumpay, kundi yung mas kaunting oras ang inaaksaya sa reklamo at mas marami sa paggawa ng solusyon. Kung seryoso ka, talagang magbago ng buhay, simulan mo sa pag-shift ng sagot mo sa mga mahirap, hindi bintang, hindi palusot, value, kilos, aksyon. At kung nag-aalangan ka pa, takot magkamali, okay lang yan. Kasi hindi ang pagkakamali ang tunay na hadlang. Diyan papasok ang susunod nating aral. Ang pagkabigo, hindi nakakatakot kung marunong kang matuto. Ang tunay na nakakakaba, hindi sumubok. Number 3, gawing gasolina ang palpak. May kumakalat na ilusyon na kapag pumalpak, tapos na. Mali yan. Ang failure, hindi tapos. Restart lang yan. Ngayon, mas marami ka ng alam. Huwag kang maniwala lang sa kwento ko. Tingnan mo ang Rovio, yung Finnish game company na halos nawala na sa tech world pagkatapos maglabas ng 51 games na walang dating. Umalis mga empleyado, lugi, muntikan ng mag-bankrupt. Pero di sila sumuko. Sa ika-52 nilang try, nilaunch nila isa pang laro, Angry Birds. Hindi lang ito nagtagumpay. Sumabog talaga. 4 na bilyong downloads, animated series, laruan, spin-off na mga brand saan-saan. Kung tumigil sila sa ika-50 nilang laro, hindi mo maririnig ang pangalan nila. Hindi naman biglang nawala ang mga palpak nila. Iyon ang naging hulmahan ng winning formula nila. Ang totoong tanong ay hindi kung ilang beses kang nadapa, kundi kung ano ang natutunan mo tuwing bumabangon ka. Noong ang Nike ay kilala pa lang bilang Blue Ribbon Sports. Si Phil Knight mismo nagbebenta ng sapatos mula sa likod ng kanyang kotse. Naubusan siya ng pera, na-reject ng mga bangko, nawala ang mga supplier, nasangkot sa kaso at muntik ng malugi ng personal. Pero sa bawat pagkadapa, natuto siyang mag-adapt ng mas mabilis, maging mas maayos makipagnegosasyon, at pumili ng mas magagandang tao. Ang sunod-sunod niyang kabiguan, para iyon ang naging mental gym niya. At mula roon, itinayo niya ang Nike, isang global na sports icon na ngayon ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Naisip mo na ba kung bakit napakamarkado ng kabiguan sa isip mo? Kasi iyon ang paraan ng utak mo para matuto ng husto. Ang tawag diyan ng mga neuroscientist, neuroplasticity. Kakayahan ng utak mong magbago ng koneksyon sa tuwing nagkakamali ka at sinusubukang itama ito. Kapag pumalpak ka at trinabaho para itama, biglang todo kayod ang utak mo, gumagawa ng bagong koneksyon. Ibig sabihin, ang pagkabigo ay parang pinakamatinding software update ng isipan mo. Habang mas madalas kang madapa, mas gumagaling kang magdisenyo ng isip para hindi na maulit ang pagkakamali. Ang tagumpay ay galing sa tapang na matikman ang kabiguan. At aralin ito, ang pagkatuto hindi tuwid na linya. Feedback loop siya. Gagawa ka, titingnan ang resulta, aayusin, tapos susubukan ulit. Bawat beses mas matalim na. Kapag tumigil kang matuto mula sa feedback, kabiguan ay mananatiling kabiguan. Pero kung gamitin mo ang feedback bilang salamin, bawat pagdapa ay hakbang paakyat. Startups tulad ng Amazon at Spotify, ganito sila mamuhay. Subok, palpak, analyze, ayos, ulit. Hindi sila umiiwas sa kabiguan. Ginagamit pa nila ito para lumago. Sabi ni Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ang hadlang, daan mo mismo. Hindi sa gabal ang obstacle, gabay siya, blueprint ng reinvention. Hindi ka umuusad sa kabila ng kabiguan. Umaabante ka dahil sa kabiguan. Yan ang mindset ng taong totoong nakakaintindi ng buhay. Tanungin mo ang sarili mo, may tinalikuran ka ba dahil hindi agad naging maayos? Ilang oportunidad na ang nilakad mo palayo dahil pumalpak ang unang subok mo? At kung balikan mo yung mga kabiguan na yon, ano kayang matututunan mo ngayon? Baka may mga aral pa roon na di mo pa tapos basahin. Paano mo to ia-apply sa totoong buhay? Tuwing pumapalpak ka, isulat mo ang 3 bagay. Ano ang mali mong tinansya? Paano ka nag-react emosyonal? Ano ang pwede mong gawing iba next time? Huwag hayaang lumipas ang pagkabigo ng walang saysay. Gawin mong data. Lahat ng tugon ng buhay may laman na impormasyon. Ang tamang info magdadala sa tamang aksyon. Pero malinaw,
Kabiguan lang hindi sapat. Kailangan mong maging conscious pag pumapalpak. Hindi substitute sa effort ang failure. Gantimpala siya sa mga hindi sumusuko. Maging matapang magkamali. Mas matapang na itama ang pagkakamali. Kung hindi mo nakitang pumapalpak ka sa kahit ano, baka hindi ka talaga sumusubok sa mahalaga. Ang tunay na tanong, hindi how can I avoid being wrong, kundi anong natutunan ko sa pagkakamali. Tamang mindset, hindi para umiwas sa kabiguan, para gawing pundasyon ito. Kapag natutunan mong lumago sa bawat pagkadapa, halos walang makapipigil sa iyo. Hindi yan magic, iyan ay filosofiya. At kapag tunay mong naintindihan ang kahalagahan ng kabiguan, susunod na tanong, paano ako patuloy na lalago kahit may limitasyon? Narito ang sagot. Ang susunod na leksyon, bakit ang keep learning ay hindi lang motto, kundi pamumuhay ng isang stoic. Bilang 4, matuto na walang hangganan. Pwede kang graduate sa eskwela, pero hindi matatapos ang pagkatuto. Iyan ang katotohanang iniiwasan ng marami. Iniisip nilang ang karunungan ay pwede mong iimpake sa ilang taon sa universidad, na kapag may diploma na, sapat na para mabuhay at magtrabaho. Pero tatama ang realidad. At napakasimple ng tanong, bakit ako naiiwan samantalang ang iba umaabante? Ang mga nagtatagumpay, hindi naman nagsimula ng lamang. Hindi lang sila tumitigil sa pagkatuto. Learning, hindi ito phase, lifestyle ito. Hindi lang din ito tungkol sa textbook. Matututo ka sa trabaho, sa mas magaling sayo, at sa sarili mong pagkakamali. Isipin mo si Leonardo da Vinci, hindi lang siyang bihasang pintor. Self-taught siya sa anatomy, mechanics, astronomy, architecture. Nag-iwan ng mahigit 13,000 pahina na punong-puno ng disenyo na hanggang ngayon, pinapahanga ang modernong siyensya. Daw-araw, parang giant experiment lang ang buhay niya. Puro curiosity. Walang nag-utos sa kanya. Natuto siya dahil hindi niya kayang hindi matuto. Tanungin mo sarili mo, namumuhay ka ba parang may mahalaga kang matutuklasan bukas? Si Kobe Bryant, global basketball icon, hindi lang natutong mag-shootong mas mahusay. Natutunan niya ang ibang lengguwahe, kultura at paggawa ng pelikula. Pinapanood niya ang sinaunang game footage ng paulit-ulit. Hindi dahil sa self-doubt, kundi mula sa respeto na bawat pagkakataon maaaring matuklasan pa ang sarili. Pagkatapos magretiro, nanalo pa ng Oscar. Hindi niya pinaliit ang sarili bilang athlete lang, itinuring niya ang sarili bilang lifelong learner. Ano namang labels ang inilalagay mo sa sarili mo na lihim kang pinipigilan? Ang totoong matalino, alam kung gaano pa kakonti ang alam niya. Iyan ang Dunning-Kruger effect. Habang kaunti ang nalalaman, lalo kang nag-overestimate sa sarili. Pero yung totoong magaling, laging nakikita ang kulang pa sa kaalaman nila. Matanong mo ba sarili mo, saan ba ako nagbubulag-bulagan na marunong na ako? Ang tunay na marunong, hindi magaling sumagot ng lahat, kundi marunong magtanong sa mga tanong na akala niya ay settled na. Sabi ulit ni Marcus Aurelius, kung may makakakontra sa akin, itama ako o ipakita na mali ang pananaw ko, maluwag ko iyong tatanggapin. Ang hinahabol ko ay ang katotohanan. Hindi ang pride, hindi rasyonal na panalo sa argumento. Katotohanan lang. Iyan ang pundasyon ng malusog na pag-iisip. Hindi ka nag-aaral para magpasikat. Nag-aaral ka para makita ang mundo kung ano talaga ito. Walang filter, walang baluktot. At dito mo mararanasan ang sinasabi ni Carol Dweck na growth mindset. Hindi ka magsasabing, hindi ako magaling dito. Sasabihin mong, hindi pa ako magaling dito. Yung salitang pa, tulay siya mula sa limitadong ngayon patungo sa mas malakas na bukas. Saan ka ba na-stuck dahil lang naniniwala kang kulang ka sa galing? Maraming successful na tao, tumalon sila dahil sa paulit-ulit na practice, hindi natural na talino. Para mamuhay gamit ang growth mindset, hindi mo kailangan ng grand gestures. Magsimula ka sa maliit. Magbasa ng 10 pahina araw-araw, hindi para magpasikat, kundi para palawakin ang pananaw. Maglaan ng 15 minuto kada linggo para matuto ng simpleng skill. Paano maging mas magaling sa Excel? Paano sumulat ng mas profesional na email? O paano makinig ng hindi sumasabat?
Panoorin mo ang kasamahan mong mas magaling sa'yo. Hindi para mainggit, kundi para matuto. Kapag inisip mong marami ka pang hindi alam, ang buong mundo nagiging classroom mo. At ito ang totoo. Kung hindi ka umuusad ngayon, unti-unti kang naiiwan. Ang kaalamang natutunan mo kahapon, hindi sapat para hindi ka mapag-iwanan. Hindi mo kailangang maging Leonardo o Kobe, pero dapat maging sarili mong bersyon ng everyday learner. Kaya ang totoong tanong, anong bago ang natutunan mo ngayon? Kung andito ka pa at nakikinig, ready ka nang sagutin ang tanong na, yan. Hindi ka lang curious, ready ka talagang magbago sa ugat ng pag-iisip mo, ugali mo, at pamumuhay mo. At kung may tunay kang nakuha sa paglalakbay na ito, samahan mo pa kami, mag-subscribe sa channel at patuloy palawakin ang iyong pananaw. Baka ang susunod naming topic, yun pala ang missing piece mo, at pagbuo na ang mga piraso, makikita mo rin ang kabuuan na hinahanap mo. Number 5. Mag-isip tulad ng may-ari. Hindi ka kinuha para lang mangarap, kundi para mag-deliver. Pero kung ang alam mo lang ay pumasok, sumunod sa utos, magpasa on time. Pasensya na, ikaw ay parang isang switch lang, binubuksan pag kailangan, pinapatay pag tapos na. Hindi sa ginagawa mo ang peligro, kundi sa paano mo tinitingnan ang papel mo. Kung nakikita mo lang ang sarili mo bilang piyesa ng makina, yun talaga ang magiging buhay mo. Paikot-ikot hanggang mapudpod. Hindi ganyan ang buhay ng mga stoic. Hindi nila hinahayaan na titulo o trabaho ang magtakda ng halaga nila. Ang tunay na lakas, hindi yan nasa sahod o sa org chart, nasa mindset at aksyon mo. Kasi iniisip mo ang humuhubog ng kapalaran mo. Ngayon, malinaw ang hati. May mga tao na nag-iisip parang may-ari. They carve their own path. Yung iba, parang empleyado lang, naghihintay ng utos kung saan pupunta. Yung mindset na, yan, hindi naghihintay ng permiso. Kumikilos parang sayo na ang autoridad. Hindi nagtatanong na, akin ba to? Kundi, paano ko to mapapabuti? Yung mga may ownership mindset, hindi hinahabol ang titulo. Hindi naghahanap ng papuri. Ang kailangan nila, progreso at yung tahimik, tuloy-tuloy, sarilinan na pagsulong na parang ilog sa ilalim ng lupa, unti-unting kinakain ang luma mong limitasyon at nagbubukas ng bagong mga hangganan. Tingnan mo si John Coum. Walang nakakaalam ng pangalan niya bago sumabog ang WhatsApp. Pero bago yon, tao ng katahimikan. Naglilinis ng supermarket, nabubuhay sa food stamps, walang mentor, walang scholarship, walang gumagabay. Isip lang niya ang nagtutulak, tanong ng tanong. Kung hindi ako kikilos ngayon, dito pa rin ako 5-10 taon mula ngayon. Kaya pumunta siya sa public library, natutong mag-code, sinanay ang isip niya, binuo ang kinabukasan niya. Habang ang mundo naghihintay ng oportunidad, siya mismo ang lumilikha. Walang sweldo, walang deadline, gutom lang. Hindi lang yon ambisyon. Yon ay isang espiritu stoiko sa gawa. Walang awa sa sarili, walang paninisi sa kahirapan, gera o injustice. Hindi niya kontrolado kung saan siya galing, pero kontrolado niya paano siya tutugon. Hindi niya sinubukang baguhin agad ang mundo. Sarili muna niya, disiplina, aral, matinding self-direction. Para sa Stoics, hindi suwerte ang tagumpay, kundi resulta ng pagtanggap sa realidad, pananatiling rational, at consistent, matibay na pagkilos. Ngayon, ikaw naman, pag nakakainip ang trabaho, reklamo ka ba o ini-improve mo? Kapag nagkamali ang kasamahan, naglalabas ka ba ng sisi o nag-aalok ng solusyon? Pag hindi ka napansin ng boss, tatahimik ka ba o gagawin mo ang halaga mo na imposibleng baliwalain? Ownership, hindi yan tungkol sa pangarap na maging boss, kundi kumilos na parang sayo na ang resulta. Ang good employee, natatapos ang gawain. Yung may tunay na ownership, mas malawak ang nakikita. Pag inayos ko tong proseso, makakatipid tayo ng 3 oras kada linggo. Ang mindset na yon parang matalinong investor, hindi sa bilis ng panalo nakatutok, kundi sa lumalago na halaga. At ang compounding effect, hindi lang pera, kundi effort, kaalaman at tiwala rin. Gusto mong pagkatiwalaan ka bilang leader? Umpisahan mong kumilos tulad ng isa, kahit wala pa sayo ang titulo.
Yung mga gumagawa ng sariling kapalaran, hindi naghihintay mapili, sila ang pumipili sa sarili nila. At dito yung paradox. Kadalasan, yung ganun halos palaging napupunta sa pwesto na deserve nila. Kasi ang tunay na halaga, hindi maitatago. Ngayon, honest ka, naisip mo na ba minsan, hindi ko trabaho yan? Kailan ka huling nagsuggest ng improvement kahit walang nagtatanong? Kung hindi mo maalala, baka hindi ka nag-iisip gaya ng may-ari. Baka sinusubukan mo lang mag-survive, hindi gamitin ang trabaho para makabuo ng mas malaki. Pero dito mismo pwedeng magbago lahat. Hindi mo kailangan ng titulo para mag-take ng ownership ng mindset mo. Kailangan mo lang magsimula ngayon. At kapag ginawa mo yon, tandaan mo, walang nagtatayo ng imperyo mag-isa. Walang umaakyat ng bundok mag-isa at nananatili sa tuktok magpakailanman. Yung mga kawok mo, sila magde-decide kung gaano kalayo ka mapupunta. Matalinong tao na napaligiran ng mediocrity, babagsak din. Pero yung pipili ng tamang kasama, hindi lang sasabay, uusbong pa. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ang mga kasama mo? Sino ang nagtutulak sa'yo na mag-isip ng malaki, gumaling pa, lumakas? O puro tao ba sa paligid mo yung nagpapaliit, nagpapaduda, lumalason ng energy mo? Yan ang susunod na leksyon. At siguro, pinakaimportanteng desisyon mo, piliin ang tamang mga tao na sasabay sa'yo. Kasi minsan, yung tao sa tabi mo ang nagtatakda kung saan ka aabot. Number 6, piliin ang circle mo. Minsan, yung pinakamalalapit sa'yo, sila ang nagiging pinakamalaking anchor sa buhay mo. Hindi dahil masama sila, hindi rin para hilahin ka pababa, kundi dahil sila mismo ay nakakulong sa cycle ng limitasyon, takot at delay. Peligro nito, habang mas malapit ka sa kanila, mas nasasanay kang normal ang limitasyon nila. Hindi kailangang punuin ng negativity ang isip mo. Kailangan mo lang mapalibutan nito at dahan-dahan, halos di mo nararamdaman, sumasabay ka na, parang violin na sumusunod sa tono ng iba sa orkestra. Imagine mo, nag-aayos ka ng bangka, may 4 ka pa kasama.